I salute you sa lahat sa mga daddy at sa mga single parents na nagiging daddy rin. At alam ko naman talagang sobrang inyong hard work. So ready na ba tayo? So meron tayong topic today at I asked the Lord, ay ko Lord, ano ba maganda para sa Father's Day? And then of course, kailangan natin malaman, mayroon bang pagiging daddy? Of course, mahirap ang pagiging surprise. Kayo ang tinatawag na haligi ng tahanan. Kapag ang haligi, UY o mahina, syempre magko-collapse yan. So mahalaga na ang tatay, ang tinatawag na daddy ay kaagapay niya, ang Panginoong Jesus, na talagang cornerstone natin. Mahalaga yan. At ang mga tatay ay kailangan, of course, nakasunod sa kalooban ng Panginoon. Sa tingin nyo, sino ang ating magandang topic today? Ang title ko today, tinatanong nga ako ni Grace, sabi niya, Pastor, ano bang ano mo? Sabi ko na magpapalit ako kasi nga pala, ano nga pala ngayon, Father's Day. Ang title natin today, it's all about a father's job. Father's job. Sa Book of Job. Book of Job. Ano ba mga katangian ng tinatawag na kailangan ng trabaho ng isang tatay? Tingnan natin ang isa sa mga tinaguran. Pag sinabi mong Job, ano ang nasa isip natin pag sinabi mong story of Job, the life of Job? Ano? Lahat trials, disaster. Pero meron ako nakita sa buhay ni Job na kakaiba. Kaya pamagat is a father's job. Job. Father's job. So kay Job, chapter 1, I'll begin reading in verse, Job chapter 1, I'll begin reading in verse 5. Diyan na ba tayo? Sa Job chapter 1, verse 5, tuwing matatapos ang alinmang handaan, maagang nagbabangon si Job at ito ang kanyang trabaho. Maagang nagbabangon si Job, kinabukasan upang ipaghandog ang kanyang mga anak sa pagbabakasakaling lihim na nilalapastanganan ng mga ito ang Diyos. So let's pray before we proceed. At mamaya babasahin pa natin kung ano ang karakteristik ng isang tatay, a father's job. Lord, Heavenly Father, we ask, O God, na sa araw na ito, Lord, ang buong mundo ay nagbubunyi at nag-celebrate para sa mga araw ng tatay, O God. At even, Lord, ang Japan, ito'y kinoconsider nila. Ganun din sa Pilipinas. Buong mundo na nagse-celebrate, O God, sa araw ng Ama. At Lord, higit sa lahat, dapat kami mag-celebrate that ang tunay naming Ama ay ang Ama sa langit. You are the Lord, our Father in heaven. Lord, ikaw ang Lord binibigyan namin. At maging kawangis kami. Lahat, Lord, dito na ng mga tatay na tumatayo na maging, Lord, ang pattern namin, ang kalooban ay maging kalooban mo rin. Dalangin namin ito. At Lord, ang mga, Lord, plano, ang mga, Lord God, ang mga pagdidesisyon, mahalaga na ito'y nakalaan at nakalapat sa iyong kalooban. Dalangin namin ang mga tatay na palakasin, especially, Lord, sa mga trials, hindi lang sa trials, even the temptations. We pray, O God, na Lord, ikaw ang aming tingnan. Ikaw ang aming, Lord, maging idol dahil ikaw ang tunay na Diyos na kailangan namin gayahin. Kung, Lord, tumitingin kami sa mga tao na even, Lord, ang mga pastors, so God, dapat lahat kami ay ang titingnan namin ikaw lamang. Salamat o Diyos, turuan mo kami. At higit sa lahat, Lord, ayusin mo kami. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, we ask, Lord, we give you complete freedom to move through us and in us, O God. Especially, Lord, sa mga desisyon ng mga ama, pagpaplano, dapat, Lord, kasama ka namin lagi sa mga planong ito. Sa mga tumatayo rin, Lord, sa buong mundo, nagiging single parent, even, Lord, a mother, nagiging tatay, we pray for them, O God, na bigyan sila ng strength, wisdom, knowledge. At, Lord, higit sa lahat, ang takot sa iyo. Bigyan mo kami, Lord, ng the fear of the Lord is the beginning of all wisdom and knowledge. We give you all the glory, the praise and honor. In Jesus' name we pray. Amen. So, si Job, kilala naman natin si Job, siya yung tinest tinest, of course, ni Satan. But he asked first the Creator na pwede ko bang itest siya. And then the Lord said, yes, go ahead. Pero, pag binasa natin, tingnan natin dito sa verse 8, let's jump sa dumating naman ang panahon na
nagka-reunion ng mga anghel at sabi, ang unang ano sinabi ng Lord sa verse 8, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh. Imagine, ang una niyang tanong, saan ka nang galing? Anong ginagawa mo, Satanas? Pero ang kasunod na tanong niya is, napansin mo ba? Have you noticed my servant, Job? Anong sabi niya? Anong sabi ng Diyos mismo? Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Imagine mo, tingnan mo, even the Lord. Ang sabi niya, ang tinatawag niya, paano niya dinescribe si Job sa harapan ni Satanas. Wala siyang katulad sa daigdig, malinis ang kanyang pamumuhay, siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Itong si Job, mayaman, maganda ang kanyang buhay, at ang kanyang ginagawa. Anong trabaho ni Job? Una, ang magandang trabaho niya, ipinapanalangin ang kanyang mga anak. Sa mga tatay dito, meron ba tayong oras para ipanalangin ang ating mga anak? A father's job, first and foremost, dapat tayo nananalangin sa mga anak. Especially ang laban ngayon sa mundo, lalo na sa eskwelahan, maraming bully, maraming tinatawag na bad influence. Alam niyo ba, hindi niyo natin mababantayan ng mga anak, ngunit ang Panginoon, sino naniniwala na ang mga anak natin kayang bantayan at proteksyon ng Panginoon? Amen! Hindi natin kaya susundan, kahit sundan niyo po yan, sa eskwelahan at bantayan, maraming mga magulang na gano'n masyadong, alam mo yun, masyadong overprotective. Ayan. Alam niyo mga kapatid, hindi mo na kailangan pa maging detective ng anak mo. All we need to do, especially the father's job, is, una, kaya si Job, nilagay natin siya ng a prayerful father. Yan ang una kong binigay sa kanya. Kasi bakit? Namo, ano sabi? Umagang-umaga pa lang, ang ginagawa ni Job ay ipinapanalangin at hinihingi na pala ng tawad. In spite, na sabi niya, bakit hindi ko nakikita yung mga, paano to? Hindi ko nakikita yung mga anak ko, especially mga malalaki na. Pwede natin, Lord, I pray, lalo na mga 12 years old, baka may nagagawa na yun ng mga himala. Being a father, gawin natin si Job. Sa umaga, nakalakip sila lagi ang panalangin. I pray. Sino nananalangin sa mga anak? Amen! Trabaho yan ng tatay, ng magulang. Tandaan mo, a father's or a parent's job is to pray for their children. At tingnan natin. Ano pa? Sandali lang tayo, may gagawin tayo ngayong araw na ito because of Father's Day. Ano pang kasunod na kanina si Job, di ba? Tingnan naman natin. Kanina kagabi title natin, A Father's Job. Genesis chapter 22, verse 1 to 2. Genesis 1. Ano naman itong, kilala niyo ba si Abraham? Tatay ni Isaac and, of course, ni Ishmael. Kung bakit ko na isinama siya, bakit? Anong pwede natin ibigay na title kay Abraham? Sa 22, ano siya? Faithful, obedient. Kasi dito sa 22, dito yung sinabi ng, meron bang ganitong tatay? Mong yung anak at ihandog. Napakahirap nito para sa isang magulang. Tama ba? Sabihin kunwari ng Lord, MJ, Bea, dalhin mo yung anak. Ang dadalhin niyan, yung anak ni Glenn. Hindi yung anak niya. Pag sinabing, Ariel Rupo, dalhin mo yung anak. Si Joseph na naman yung dadalhin niyan. Pero ang ganda ng sinabi ng Lord. Buti ang sabi ng Lord, hindi ko hiningi sa ating tatay. Tama ba? Kita mo, bakit kasama siya sa job na ito? Kundi, ang tatay must be obedient. Kanina, prayerful, and then next, obedient. Chapter 22 ng Genesis 1 to 2. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tandaan mo, sinubok din si Job. Ganon din si Abraham. Kaya huwag kayo baka naman magtaka kayo, madami ko naman trials. Huy, kung ang mga, alam mo yung mga sikat na tao sa Bible, sila ay tinest din. Kahit tayo pa kaya. Sa mga sinong gusto ditong maging obedient sa Diyos? I believe, di ba? Prayerful, obedient. Tatlong nga tao ang pag-aaralan natin today.
Pagkalipas ng ilang, Genesis 22, verse 1 to 2, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Kita mo, sa kanyang pagtawag, tumugon kagad si Abraham. Sinabi sa kanya, verse 2, isama mo ang pinakamamahal mong anak na ito ang kagandahan, may pangalan. So, wala yung bibit-bitin, kundi yung anak. Sinabi kunwari, Glenn Garcia, dalhin mo ang iyong pinakamamahal na anak. Ang dadalhin na naman yan, si Yuna. Sabi ni Yukari, saan mo dadalhin yan? Sabi ng Lord, kasi susunod ako sa kanya, iyahandog ko daw. Sabi ni Yukari, may pangalan ba sinabi? Wala. Ganon din si Abraham. Pag walang pangalan, ang bibit-bitin niya si Ishmael. Kaya ang Lord talaga, tumatawag sa, dalahin mo ang iyong meron pang salitang pinakamamahal na anak. Sino? Si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Being a father, gaano kahirap ang ihandog ang pinakamamahal? Ready ba tayo para paghiningin na ng Panginoon ang ating anak? Natalie, pag yung anak mo, talaga bang iaalay mo sa Panginoon? Mahirap sagutin, ano? Grace, kaya bang ihandog? No, naku, talagang... Bakit lagi si Joseph ang gusto yung ihandog? Kawawa naman yung bata. Wala ka malay-malay. Being a father, mag-usap tayo. Mga tatay dito. Mahirap ba? Mike's bilang ama. Mahirap ba? Sabihin na, ihandog mo. Mahirap talaga. Aril? Talaga yun, no? Mag-think twice ka eh. Papatayin talaga. Kasi alam mo naman, tsaka sa Old Testament, alam mo, once na sinabi mong handog, alam mo kagad. Pag hihandog yan, papatayin yan. Kaya siguro sa ano pa lang ni Abraham, naku po, ito yung pinakamatinding test ko. Wala naman tatalo kay Job. Walang natirang anak. Pero ang kagandahan pinalitan. At pinakamagaganda pa. Kita mo, pag sumunod tayo, prayerful, faithful, at obedient, I'm telling you. Mga parents, mga husbandry dito. Kaya yung mga babae dito na may kapartner na Christian, mga babae, you should be thankful. Kasi po naman, gwapo na. May takot pa sa Diyos. Hatarakimono pa. Saan pa kayo? Kaya isa lang, ang gusto ko sa inyo, pakaingatan nyo. Pagsilbihan nyo, si Sarah nga sinabi, Master. Pag dumadating ng gang ka, nakagano na talaga kagad. Ha? Ganun ang gagawin mama. Father's Day, ano ba naman? Isang araw lang. Pagdating ng 12, Pagdating ng 12, hagupitin nyo na trabaho. Uber kayo. Bato nyo yung bag ng Uber. Ano, dito ka pa. Magtrabaho. Ganun. Tapos na sabi, Father's Day. Alam mo sa mga being mga wife dito, kaya sayang before. Nasa yun na yung ginto. Pinakawala mo pa. Goldfish yun. Ba't mo pinakawala, ha? Hindi kasi kala ko goldfish pala. Goldfish eh. Nagsisisi ba? Hindi. Hindi. Ano ba sinasabi? Hindi naman sa dati, sa ngayon. Yung ngayon ni present mo, nagsisisi ka. Ano? Parang oo. Oo. Redfish yun. Yung dati, goldfish. Yung ngayon nakuha mo, red fish. Fighting fish. Di ba red yun? Yung fighting fish. Matapang yun, kaya hindi pwede isama eh. Pati naman hindi pwede isama dito kasi nang aaway. Sa Perez, asan pa yung hatarakimono, Papa? Hindi ko matanong. Being a dali, alam niyo, may mga father dito na susunod. Please, Eugene, Mark, ha? Ang pattern natin ninyo po, mga single, ay ang Panginoon. Kailangan desisyon, plano, nakapattern at nakapasok sa Biblia. Anong magandang ibigay natin kay Abraham? Siya ba ay obedient? Sa tingin niyo? Bigay niyo. Obedient? Yes, 100%. Obedient, faithful. Next. Bibigyan ko lang kayo ng tatlo and then we're gonna pray. Sino ang pangatlo? Hulaan nyo. Very good. 1 Kings chapter 2 verse 1. 1 Kings
Unang Hari, chapter 2. Ito talaga, believe din ako dito eh. First Kings, chapter 2, verse 1 to 3. Grabe talaga ito. Ang ano dyan, ang sabi, chapter 2. Huling habilin, mamamatay na ito. Alam niyo po ba, ang taong mamamatay, lahat ng sasabihin niya paniniwalaan. Kahit sa korte. Kaya meron niya tayong last will of testament. Pag sinabi niya ito, ibigay mo itong manang ito, walang magagawa kahit sino. Because yun ang huli niyang habilin. So si David, pag-usapan natin si David, sa rin siyang tatay. Nino? Ni Solomon. At anong ipinasa? Bakit ito yung pinakahuling pag-aaral natin? Even in the last of his breath, si David, isa lang ang pinaka-main goal niya, ipasa sa anak kung ano ang dapat. Tingnan mo, hindi niya pinasa kung ano man ang mga kayamanan. Isa lang ang tingnan mo maigi, ano sabi niya sa chapter 2? First Kings, andyan na ba? Say amen. 1 to 3. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, malapit na akong mamayapa. Verse 2, magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Baka naman alam mo yung last breath natin, ang kailangan pa rin, same with David. Ipasang yung katapatan sa ating mga anak. Alam mo, itong pattern na ito yung gagawin ko sa huli kong hininga sa mga anak ko. Paano sasabihin nyo? Paano mo sasabihin? Wala yung anak mo. Kayo po yung mga anak ko na. Hindi ba napansin? Ang bata ng tatay nyo. Suot ko, small. Brother, anong size mo? Tingnan mo. Ang tatay mo, mas fit sa'yo. Glenn, anong size mo? Medium? Tingnan mo. Mike's, L? Size mo. Pero yung tatay niya spiritual. S lang. Ano ibig sabihin? Baka. Sino lalaban? Father's Day. Pero, uy, ladyan. Alam mo, ang gusto ko talagang ginawa ni David, even sa kanyang huling hininga, isa lang nakita mo ang kanyang main na gusto niyang gawin Nino ng kanyang anak, is to obey God. Alam mo, minsan nakakalungkot kayo, abot na abot ninyo yung mga anak ninyo. Yung anak ko, ang layo-layo. Pero, alam niyo bakit? Sabi naman ng Lord, ang linaw-linaw what you sow, you reap. Naalala ko nga, kahit malayo yung anak ko, basta nandoon ang gawin natin ulit. Balik ko ulit. Job, a father's job, prayer. Pangalawa, obedient tayo sa Ama, sa Diyos Ama. Kapatid, I'm telling, hindi ka masishaken. Pangatlo, maging faithful tayo just like David. Ito ngayon, loyal, faithful until the end. Si David ay patuloy. Anong pinasa niya? Kayo kaya, anong mga ipapasa natin bago tayo mapatay? Yan nga yung mga ari-arian ko, yung kotse, kanino pupunta yung swimming pool? Kanino pupunta yung malaking? Lahat puro tayong material na bagay Pero ito, tingnan mo si David. Hanggang sa huling hininga. Anong sabi ng Bible mo at Bible ko? Sa pakiramdam ni David, nalalapit na ang kanyang pagpanaw. Ano pa rin ang main niya? Ang goal ni David is ipasa until the end. Ang loyalty mo. Para sa lahat ng gagawin mo, mga kapatid, sa mga anak natin. Yan ang kailangan natin ipasa. Kaya, sa mga tatay dito na may takot sa Diyos, kapatid, sa mga asawa, ito sasabihin ko, wag na kayong maghanap pa ng iba. Nasa inyo na, Yung iba may goldfish na pinakawalan pa. Kayo, ano meron sa inyo? Gold bar? Hindi. Kaya, gold dust. Uy, ang nipis nun, gold dust. Mama Yoks, kung ako sa'yo, pagdating ni Glenn, nakahanda na ang lahat.
Pag Joyce, si Aril, pag oh, ito naman, oh. Gupitin ko yung bangs mo. Pagdating ni Shogo, kagad ang hingiin mo yung mesay. Ganun. Oh. Then, nakaalam mo sa mga, ano man mga nangyari sa mga nakaraan, ang mga magulang, ha? Sa tandaan natin, ano yun? Oh. Ay, wow! Galing! Oh, saan yan? So, si David, ano nga sa itong aking second, tandaan natin, mamamatay na si David dito. Tingnan natin sa Psalms. Isaiah chapter 38:19. Kung paano ito pag binabasa ko to, nakikita ko si David eh. Isaiah 38. Gusto niyo ba basahin natin yung ating bisita? Okay, go. Oh, hindi ko natatawagin. Magbasa na lang siya. 14, 38, 4, Isaiah, 38, 19. Pakibasa, Mike's. Chapter 38, verse 19. The living they praise you, Mm. as I am doing today. Mm. Parents tell their children about your feet. Yun! David na David, di ba? Sabi niya sa mga magulang, yan ang ituro. Katapatan sa aking conclusion. Maganda ang conclusion ko. Numbers, chapter 6, verse 22. First time. Sinong first time nito? 6:22. Bendisyon. At ito ngayon, at I'm going to call, of course, all the macho. 6:22. At ang tinatawag na pagbabasbas o bendisyon. Sa mga magulang, kailangan prayerful, obedient, faithful, loyal sa Panginoon at higit sa lahat, tuturuan tayo paano mag-bless ng mga anak. Ang kamay ninyo po ay may kapangyarihan. Huwag lang ngayon ipampampalo. Ihawak natin sa ulo ng mga bata at ipag-bless natin sila. Anong sabi? Chapter 6, Numbers, o sa Tagalog, bilang. Hindi naman numero ito, bilang ito, Numbers. 6:22. Chapter 6, verse 22. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at ang kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Speaking of blessing, yung pagbebendisyon. 24, pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Sa mga tatay, ganito po how we bless our children. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko nga ang mga ito. May kalaki pong blessing ang mga tatay. Magkaroon po tayo niyan, lalo mga anak na sinasabi nating, lumalaki ang tigas ng ulo ng anak ko. Bakit hindi natin sila i-bless? Mga kapatid, i-bless natin ang mga anak. Imbis na yung paluin, ang kamay natin, gamitin natin to bless our children. Kaya, sa ngayon, ang gagawin natin, tatawagin natin ang lahat ng mga fathers here. I'm going to bless you. And then, after that, may gagawin na naman tayo. So, tawagin natin ang lahat ng mga father, Aril, Mike's, Glenn, come here in front. Grace, pipray ko sila. Sasama ka, Grace. Sa mga father, I'm going to bless you. And then after, i-bless ko kayo. Okay. Dito ka. Bless na. Dito ka, Grace. I-bless ko ngayon. Taas natin kamay. Sabi kasi ng numbers na kailangan ipagpalain. Let's pray. Let's surrender to God. Ask the blessing, and I'm going to bless you today. Bilang ama, pinagpapala ko rin ang aking mga spiritual na anak. I'm going to bless you. Father in heaven, I'm going to bless. Lord, si Grace, si Glenn, si Lord Aril, si Mike, si MJ, Panginoon, ang mga tatay na tumatayo sa kanilang mga anak. Lord, maging daluyan sila ng pagpapala.
dumaloy sa kanilang puso, isip, ang pagmamahal para sa'yo. Higit sa lahat, Lord, ang maging prayerful, just like Job. Lord, we pray like Abraham, maging obedient. Lord God, I pray, ganun parang kay David, maging faithful until the end. Ipasa nila, Panginoon, sa kanilang mga next generation, ang kanilang anak, na ang iyong katapatan, Panginoon, ay patuloy dumaloy. Hindi lang sa kanilang anak, kundi sa kanilang magiging apo. Lord, sa ikatlong saling lahi, dadaloy ang biyaya mo. Dadaloy ng dadaloy, biyaya at pagpapala. Lord, habol sa kanila, blessing upon blessing, ay dadaloy. Ang kanilang mga kamay ay magiging daluyan, Panginoon, ng pagpapala para sa kanilang mga anak. Turuan mo sila paano, Lord God, dumaloy ang biyaya mo at patuloy lang magproteksyon. Alisin ang pag-alala dahil ang Diyos nila ay Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac at ni David. Nag-iisang Diyos. Kaya Lord, I pray sa bawat puso, patuloy mo, Lord, pagpalain ang mga taong ito. Sa araw na ito, Panginoon, blessing upon blessing ay patuloy na dadaloy sa kanila. Sa mga desisyon at pagpaplano, ikaw ang unang sasanggunuin nila, Panginoon, just like David. Humihingi lagi ng pagpapala at gabay at guidance mo, Panginoon. At ang kanila magiging Lord God, isa Lord, ang pundasyon ay ang mga salita mo at pangako mo. Ang mga anak ay patuloy na pagpapalain at magiging, Panginoon, biyaya sa lahat man, nasaan man sila. I pray in Jesus' mighty name, biyaya sa pangalan ni Jesus. At ngayon, ang mga anak, tawagin niyo ang mga anak, Mike, si Zion, Grace, si Eugene, wala si Jacob. Yung mga anak, kami yung mga anak. Blessing. Tawagin ang mga anak. Ngayon, ang magpe-pray, blessing. Blessing upon blessing. Go. Hero. Ayan. So, I'll give you time to bless your children. Pagpalain nyo. A moment of silence, please pray for them. Kahit malakas, ibigay nyo ang biyaya ngayon. Huwag kayong matakot. Nasa inyong kapangyarihan. Just like, okay, so let's pray. Pag-pray natin ang ating mga anak. Pagpapala. Yes, oh God. Dinggin mo nga mga panalangin, Panginoon, sa bawat bata. Pagpalain, biyaya, padaluyin, gamitin ang mga batang ito. Proteksyonan, Panginoon. Gamitin mo para sa iyong kingdom, O God. Ang biyaya. Wala man dito ang iyong anak, isama mo sa panalangin ng kanilang pangalan. Pagpapala. At higit sa lahat, gamitin ito ng Panginoon sa tamang panahon. Lord, ang mga batang ito ay binibigay namin sa iyo. Lord, ito'y sa iyo. Sila'y sa iyo. Gamitin mo. Para sa iyo, Panginoon. Para sa iyo, mga batang ito. Pagpapala, biyaya. We pray. In Jesus' name. In Jesus' name. Dahil, Panginoon. We pray. Dumaloy ang biyaya. Blessing. It will overtake, O God. Lord, ang Deuteronomy 28, O God, pinagpapala namin ang mga anak. Dumaloy. Gamitin mo, Lord, ito para maging liwanag dito sa Japan, O God. Sa Japan. Ano man ang plano ng kalaban para sila'y sirain, aming winawasak sa pangalan. Bilang Lord God, Ama, pinagpapala ang bawat isa. Biyaya mo. Yes, come on. Speak blessing. Speak blessing to your children. At ang kanilang magiging Lord, ang kanilang magiging mga anak at ang mga apoy, magiging dadaloy ang biyaya just like David, kay Solomon, sa mga anak ni Solomon, sa mga apo ni David, O God. Lord, we pray, kami rin ngayon, anak ni Abraham, dahil sa pananampalataya. Hallelujah. Blessing upon blessing. We pray. Hallelujah, God. Lord, aming mga panalangin ito ay siniselyohan ng banal mong dugo. Salamat, Panginoon, sa mga parents. Patuloy pa sila, Lord, na magkaroon ng, Lord, godly guidance na higit sa lahat, takot sa iyo, Panginoon. Ang mga magulang, kay MJ, kay Aril, kay Lord, kay Glenn, kay Grace na tumatayong, tatay na rin. At sa kanilang mga anak, dadaloy ang biyaya hanggang sa kanilang kaapo-apuhan.
Tandaan mo kapatid, ang araw na ito ang simula ng biyaya ng Panginoon na dadaloy sa lahi mo at sa mga apo mo. We give you all the praise, the glory, and honor. In His name pray. Amen. Thank you. Ikaw naman, pray namin. Oh, please, pray niyo naman ako. Let's pray for Pastor Nate. Stretch out And yung mga let's, hands. stretch out our hands to Pastor Nate. Amen. Yes, Father God, we pray, oh Hallelujah, God, Lord. for our pastor, oh God. Yes. Salamat kami, Hallelujah, Lord, Lord. for Lord, using him, Lord, as Amen, vessel, oh God, amen, para amen, patuloy amen. maging daluyan ng iyong salita, oh God. Lord, ginagamit mo siya para tuluyan kami turuan, Panginoon, ng iyong mga salita. Amen. Lord, we pray for a good health from Amen. head to toe, oh God. Yes. From internal to Yes, external yes, parts of yes, his body, yes, oh God. yes. We pray, Lord, na hindi Hallelujah, penetrate ang mga hallelujah, karamdaman, oh I God. believe, And God. Lord, I receive. ano man ang panalangin niya para sa kanyang mga anak, sa Hallelujah, kanyang ina, at sa Lord. kanyang mga Amen. kapatid, Lord. Lalo kay Joey, Panginoon. Oh, Kami yes, po ay oh God. nakikiisa, Panginoon. Sa And we pangalan believe ni and Jesus. trust in you Sa na Lord pangalan. na hindi mo Lord binabaliwala ang Hallelujah, mga panalangin Lord. na to. Thank you, And Lord. in your perfect timing, Amen, Lord, amen, na amen. ibibigay Yes. mo ang nais niya, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, we pray, Lord, for more strength sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Thank you, Lord, Lord. especially, Lord, na patuloy mo pa siyang magamit, Lord. We believe, Lord, na gagamitin mo pa siya ng mga Amen. pangmalakasan para marami pa, Lord, ma-reach out, na mailapit sa iyo, Panginoon, at Hallelujah. makilala ka, Panginoon. In Jesus' name. Patuloy po siyang pagpalain, O God. Amen. At Lord, ang comfort lagi, Lord, every time, Lord, na siya'y mag-isa sa bahay, we pray, O God, na patuloy siyang Yes. samahan, Lord, ng iyong mga angels, O God, na patuloy siyang i-comfort, Lord. Amen. At alam namin, malayo man ang kanyang mga anak, Lord, abot kamay mo sila, Panginoon, Amen. at patuloy ang pag-iingat mo, Lord, sa kanyang mga anak. We praise you, O God, and Lord, patuloy mo pagpalain sa Pastor Nito. Amen. Amen. Yes. Ano man ang kahilingan ng kanyang puso, Lord, ikaw pang nakakaalam. And Lord, ipagkaloob niyo po ito according to your will, your purpose, and plan, O God. Amen. We give you all the praise, the glory, and honor to you alone. In Jesus' name we pray. Thank you. Woo! Thank you, mga kapatid. Okay, sa ating ano? Oh. Okay,